Magandang umaga muli po sa inyo. Patuloy po kayo nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 kHz. Ang kasama po yung Agaran Serbisyo Lady. Ayan, Agaran Serbisyo Lady dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. At narito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Buong linggo mababasa ang kolumn ni Dr. Ministry in Alternative Medicine Hilda Ong sa Remate. Ang inyong lingkod nasa internet din www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine Hilda Ong, hindi lang pang radyo, pang dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang number 1 pahayagan ng Global Pinoy. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. SC pinawalang bisa ang patakaran ng GSIS na naglilimita sa survivorship benefits. Ito po, marami pong nagko-complain at ito na ang magandang balita. Isang mahalagang tagumpay para sa mga pamilya ng mga lingkod bayan ang pinakaloob ng Supreme Court o SC matapos nitong ideklarang labag sa batas ang isang patakaran ng Government Service Insurance Systems, ang GSIS. Kasi pag sinabi mong GSIS, ito po ang mga empleyado nasa pamalaan. Pag SSS, ang mga empleyado nasa pribadong opisina. Na ito po ang kumbaga ang GSIS ay naglilimita sa pagbibigay ng survivorship benefits sa mga secondary pension beneficiaries ng mga namayapang miyembro. Sa desisyon inilabas ng Supreme Court Third Division, pinawalang bisa ang isang provision sa Implementing Rules and Regulation IRR ng Republic Act No. 8291 o Government Service Insurance Act of 1997. Ayon sa hukuman, lumampas sa kapangyarihan ipinakaloob ng batas ang GSIS nang magtagdag ito ng karagdagang rekisito na hindi naman nakasaad sa mismong batas o si GSIS lang ang may gumawa ng pagbabago. Nakasaad sa kini-question patakaran na maaring lamang makatanggap ng survivorship benefits ang mga secondary beneficiaries kung ang namatay na miyembro ay nakapaglingkod sa pamalaan ng hindi bababa sa 15 years. 15 years ang nasa service po siya dito sa ating pamalaan. Ngunit ayon sa Supreme Court, hindi ito naayon sa intensyon at malinaw na probisyon ng batas. Nag-ugat ang kaso sa paghahain ng aplikasyon ng ama ng isang namayapang pampublikong guro na nagsilbi sa pamalaan sa loob ng 13 years. 13 na kulang siya ng 2 taon based sa gusto mangyari ng GSIS. At nakapagbayad ng GSIS premium sa loob ng 12 years, 12 taon. Dahil walang asawa at anak ang guro nang siya ay pumanaw. Ang kanyang ama ang itinuturing na secondary beneficiary. Gayunpaman, tinanggihan ng GSIS ang kanyang aplikasyon dahil hindi umabot sa 15 years ang serbisyo ng kanyang anak. Bagatmat kinatigan ng Court of Appeals, ang CA, ang GSIS, nagpasya ang Supreme Court na baliktarin ang desisyon at paboran ang naghain ng petisyon. Ipinaliwanag ng Supreme Court na ayon sa GSIS Act, maaring makatanggap ang survivorship benefits ang secondary beneficiary kung walang primary beneficiary. Ibig sabihin, wala siyang asawa, wala siyang anak.
Ayun nasaan na po ako. Ayun ipinaliwanag ng Supreme Court ayon sa GSI Act na maaaring makatanggap ng survivor special beneficiaries ang second beneficiary kung walang primary beneficiary. Natugunan ang mga itinagdang kondisyon ng dependency. Nasa serbisyo pa ng pamahalaan ang miyembro ng siyang ay namatay at nakapagsilbi siya ng hindi bababa sa 3 taon. 3 taon lang pala na hindi siya dapat hindi bababa sa 3 years kung sakali may nangyari doon sa miyembro ng GSIS. Pero pagdating sa GSIS, hindi dapat bababa ng 15 years. So dito nakaroon ng problema yung ang secondary beneficiaries yung kanyang ama na kasi yung anak niya ay dalaga nga, walang asawa, walang anak. So natural, yun ang next na dapat makatanggap ang second beneficiary, which is yung parents niya. So binigyan din ng Supreme Court ng mga ahensya ng pamahalaan ay may kapangyarihan gumawa ng mga regulasyon upang ipatupad ang batas. Ngunit hindi nila maaring baguhin, bawasan o dagdagan ang mga karapatan at benepisyong malinaw na ipinakaloob ng Kongreso. Ayon pa sa hukuman, kahit mabuti ang layunin ng GSIS na gawing pare-pareho ang pagtrato sa mga benepisaryo, hindi ito maaring baliwalain o baguhin ang mismong nilalaman ng batas. Ang anuman na regulasyon lumalampas sa saklaw ng kapangyarihang ipinakakaloob ng batas ay may tuturing walang bisa. Dagdag pa rito, nilinaw ng SC o Supreme Court na may malinaw na pagkakaiba ang batas sa mga benepisaryong matatanggap batay sa haba ng serbisyo ng miyembro. So dito po makakaroon ng pagkakaiba. Ang mga benepisaryo ng mga miyembro may hindi bababa sa 15 years na serbisyo, may maaring makatanggap ng buwan ng survivorship pension. Samantala, ang mga benepisaryo ng mga miyembro nakapaglingkod ng 3 years hanggang 15 years ay may karapatan ng lump sum cash benefits na katumbas ng 100%. Kung naka 3 years siya to 15 years, meron siya matatanggap na 100% ng average monthly compensation ng miyembro sa bawat taon ng serbisyo may kaukulang kontribusyon. Ang nasabing desisyon na isinulat ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting ay inilabas noong February 2026 at isinapubliko noong June 2026. Ang survivorship benefits ay benepisyong ipinakaloob sa mga naiwan dependents o benepisaryo ng isang miyembro ng GSIS na namatay habang nasa serbisyo o kwalipikado sa ilalim ng batas. Kabilang sa mga pangunahing benepisaryo ang legal na asawa at mga dependent na anak. Kapag wala ang mga ito, ibig sabihin single, walang asawa, walang anak, maaaring maging secondary beneficiaries ang mga magulang o iba pang kwalipikadong dependent ng kamag-anak. Ang desisyon ito ay inaasahan magiging mahalagang batayan sa mga susunod na kahintulat ng kaso at maaaring magbukas ng oportunidad para sa iba pang pamilya na mga yumaong kawani ng pamahalaan na dati nang hindi nabigyan ng kaukulang benepisyo dahil sa kaparehong patakaran ng GSIS. Maaari rin nitong hikayatin ang pagsusuri sa iba pang mga regulasyon ng mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na naayon ang mga ito sa mga umiiral na batas at hindi lumalampas sa kanilang itinagdang kapangyarihan. So yan po ang ito po ay isang magandang balita at paglilinaw. Katulad sa akin ay SSS. Yung asawa ko po, lumampas siya ng 36 months contribution. So, lumampas siya ng 36 kasi bata pa nung namatay asawa ko, na 30
31 years old lang siya noon. So, pero, naabot niya yon minimum of 36 years. So, bilang ako naman, ang kanyang asawa, meron po ako natatanggap ng monthly pension dahil ako po ang kanyang surviving spouse. So, yun po, minimum of 3 years, maaari na po yung asawa po niyo kung namatay, meron po kayong makukuha ang monthly pension. Tapos yung monthly pension na yun, tuloy-tuloy hanggang sa nabubuhay yung surviving spouse. So, yung asawa ko po, nung namatay siya at the age of 31 hanggang sa ngayon, ilang taon na ba asawa ko? Kung buhay pa siya. Kung buhay pa asawa ko, nasa 68 years old siya. So, from age 31 to 68 siya, kung buhay pa siya. So, ganun katagal na po ako tumatanggap ng pension mula sa SSS. Sabi nga ng SSS alam nyo ma'am, kung titingnan mo ang hulog ng asawa po ninyo nung mabubuhay siya, nasa less than 30,000. Pero dahil po ako ang tumatanggap ng monthly pension na kahit sabihin natin nag-start siya ng 1,800 lamang hanggang sa tumaas na naging 3,600 na ngayon, I think ewan ko kung umabot na siya ng 4,000 ngayon kasi tumataas ang monthly pension ng SSS, lalo na po yung nakaroon po ng 3 years na 10%. So, itong 2026 ang ikalawang 10% and then sa 2027, ikatatlong 10% na increase po sa monthly pension. So, sabi nga ng SSS sa akin, ma'am, luging-lugi ang SSS sa iyo kasi ang haba ng buhay mo. Imagine, yung asawa mo nung nabubuhay siya, less than 30,000. Ngayon, ang naibibigay na namin sa iyo, na nakikita sa system, more than 1 million na. So, ngayon, dito naman sa GSIS, ganun din, naglabasan ng desisyon ang Supreme Court at nilinaw na kapag namatay ang isang kawani at kung meron man siyang less than 15 years, meron siyang makukuha. Basta as long as na-reach niya yung 36 months. Doon sa kanina sa balita natin, yung anak niya na guro ay nakapag 12 years contribution. So, may makukuha ang kanyang magulang kasi nga wala nga siyang asawa anak. So, ang magulang niya ang pwedeng kumuha ng lump sum. Kaya lagi po kayong tumutok po dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Dahil lang yung Agaran Serbisyo Lady ay lagi pong nagbibigay po sa inyo ng mga tamang impormasyon para at least malaman po ninyo ang karapatan po ninyo at ano ang dapat at least alam po ninyo kung ano yun tama. Lalo na yung mga taga-GSIS, grabe naman, kailangan 15 years tapos walang makukuha. Unfair naman. Buti pa si SSS. Basta 3 years. Kasi meron akong nakilala na naka 35 months lang siya. So yung asawa niya, lump sum lang ang makukuha, wala siyang monthly. Kaya sabi ko nga sa iba, yung mga SSS member, kasabihin natin, hindi na ninyo kaya maghulog kasi sa hirap ng panahon. Pero dapat inaalam pa rin ninyo sa SSS kung nakapag ilan hulog na kayo. Kasi kung sakali kung kayo ay namatay, may makukuha yung asawa po ninyo. So, kailangan siguraduhin po ninyo na meron at least 36. Ang pinapayo ko sa kanila, gawin yung 37 para sigurado. O kasi kapag naka 37 yung asawa niya, may makukuha ang monthly pension katulad sa akin, 'di ba? So, kailangan talaga. Pero kung habang kaya ninyo, wala man kayong trabaho, pwede man kayong voluntary kasi kapag po kayo ay na-reach na ninyo yung 60 years old senior citizen, meron na kayong makukuha monthly pension. Kaya yan po ang at least meron tayong natatanggap buwan-buwan. Di ba? Hindi natin inaasahan na si SSS ay magkakaroon ng increase sa monthly pension. Malaking bagay yung 3 taon na 10%, 10%, 10% based doon sa pinakahuli. Let's say, kunwari, ang pension mo ay 4,000, dadagdagan ng 400. So, magiging 4,400. And then, yung 4,400 mo, another
10% na naman, o si 440, o di ba? Tapos next year, another 10% na naman. So, malaking tulong talaga yan. Kaya yan ang balita po natin dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. At tumutog lang po kayo lagi, mag-subscribe po kayo sa ating sa ating YouTube channel para at least updated po kayo sa mga magagandang serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya at least alam ninyo kung anong ano. Kaya muli po, ako